Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 301, Tunog sa Ulan. Ilang araw na ang nakalipas mula noong dumating ni Nanggang Shuyo. Sa ilalim ng pagpapakain ng iba't ibang treasured na table task, ang katawan ni Xingju ay nakabawi sa orihinal nitong estado. Hindi nagtagal si Nanggang Shuyo pagkatapos niyang gisingin si Xingju. Nagmamadali siyang bumalik sa Eastern Continent. Mula sa kanyang nag-aalalang ekspresyon, masasabi ni Xingju na ang silangang kontinente ay hindi mapayapa. Gayunpaman, dahil ayaw sabihin ng kanyang ina, hindi na nagtanong pa si Xingju. Kung tutuusin, si Nanggang Shuyo ay isang mid-grade war emperor. Walang sino man sa Eastern Continent ang maaaring humipo sa kanya. Dahil sa hindi matatag na kondisyon ni Xingju, si Elder Feng, ang Ying Emperor, at ang iba pang nakatataas ng Azure Palace ay wala sa mood na pangalagaan ang mga gawain ng Azure Palace. Bilang resulta, ang mga gawain ng Azure Palace ay nakasalansan na parang isang sakuna. Muling isinuko ni Xingju ang kanyang sarili sa mga gawain ng Azure Palace. Sa pagtingin kay Xingju, na nakatutok sa mga gawain ng Azure Palace araw-araw, alam ng lahat na si Xingju ay hindi pa ganap na nakaka-recover. Kahit na gumaling ang espiritu at katawan ni Xingju, ang sugat sa kanyang puso ay hinding-hindi maghihilom. Marahil, hindi na ito gagaling sa buhay na ito. Narito si Xingju, ang second miss ng Union at si Elder Zhao. Sa araw na ito, abala si Xingju sa pag-aayos ng huling tambak ng mga bagay sa kanyang silid nang biglang pumasok ang Ying Emperor. Puno ng pananabik ang kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot. Masasabi niya sa ekspresyon ng Ying Emperor na may nangyari. Gayunpaman, hindi nagtanong si Xingju. Mabilis niyang sinundan si Ying Emperor sa pangunahing palasyo. Sa sandaling ito, sa pangunahing palasyo ng Azure Palace sa Fenghuami City. Nandito sina Elder Feng, Xiaolong, at ang iba pang mga nakatataas sa Azure Palace. Nandito rin sina Yu Shiman, Elder Zhao, at ang Silver Armor Guards ng Union. Bukod sa mga taong ito, may bangkay din sa main hall. Ang bangkay na ito ay kay Elder Yu. Bakit ka nandito? Sa sandaling ito, isang walang malasakit na boses ang biglang umalangaw mula sa labas ng pangunahing palasyo. Pagtingin sa pinanggalingan ng boses, nakita nila si Xingju na dahan-dahang naglalakad papunta sa pangunahing palasyo kasama si Ying Huang sa kanyang tabi. Big Brother Xingju, ilang araw na ang nakalipas, sa wakas ay natagpuan na ng ating Alliance House itong Elder Yu sa teritoryo ni Gudao Xuan. Sa simula, gusto ko siyang hulihin ng buhay at ibigay siya kay Brother Xingju. Gayunpaman, buong lakas na lumaban si Elder Yu. Wala akong choice kundi patayin siya. Nang makitang lumitaw si Xingju, itinuro ni Yu Shiman ang bangkay ni Elder Yu sa lupa at sinabi kay Xingju ang nangyari na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi ka dapat nandito. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, hindi lamang si Xingju ang hindi nagpasalamat kay Yu Shiman, sinulyapan pa niya ang bangkay ni Elder Yu sa lupa at malamig na sinabi kay Yu Shiman. Kuya Xingju, galit ka pa rin ba sa akin? Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Nang makita ang ugali ni Xingju, napakunot ang noo ni Yu Shiman at sinabi sa isang mapagpakumbabang boses. Kung hindi kita pinigilan, hindi mo sana nailigtas ang munting Han, at nawalan ka pa ng buhay. Biglang sumigaw si Xingju. Ying Huang, palabesa ng mga bisita. Ang kakaibang ugali ni Xingju ay nagulat sa lahat. Gayunpaman, wala silang sinabi sa sandaling ito. Tahimik lang nilang napagmamasdan ang mga pagbabago kina Yu Shiman at Elder Zhao. Pagkatapos ng lahat, ang Azure Palace ay isa na ngayong sangay ng Union Palace, at sina Yu Shiman at Elder Zhao ay ang pinakamataas na echelon ng Union Palace. Bilang mga subordinate ng Azure Palace, hindi nila dapat sila tretuhin ng ganoong ugali. Higit pa rito, dahil dumating sina Yu Shiman at Elder Zhao na may mabuting hangarin, hindi nila dapat sila tretuhin ng ganoon. Sige, Kuya Xingju. Bibisitahin ulit kita kapag okay na ang mood mo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-daang itinaas ni Yu Shiman ang kanyang ulo at nakangiting sinabi kay Xingju. Pagkatapos noon, umalis siya sa Alliance House kasama si Elder Zhao at ang Silver Armored Guards. Pagkaalis ni Yu Shiman, natahimik ang main palace. Si Su Linier, Elder Kang, Xiao Chen at ang iba pa na nagtatago sa main palace ay lumabas. Gusto nilang makita ang salarin na naging sanhi ng pagkamatay ni Li Xiaohan. Xingju, ano ang dapat nating gawin sa katawan ni Elder Yu? Sa sandaling ito, lumakad si Elder Feng sa tabi ni Xingju at nagtanong. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Feng, dahan-daang lumingon si Xingju at tumingin sa katawan ni Elder Yu. Nasa miserableng kalagayan ang katawan ni Elder Yu. Obviously, siya ay malubhang nasugatan noong siya ay nabubuhay. Gayunpaman, ang mga sirang bahagi ng mukha ay kay Elder Yu. Pagkatapos tingnan ang katawan ni Elder Yu, si Xingju ay bumantong hininga at sinabi kay Elder Feng, Guro, bigyan mo siya ng malaking libing. Ano? Grand Burial. Sa sandaling ito, ang buong main palace ay nagkakagulo. Bakas sa mukha ng lahat ang gulat at hindi makapaniwala. Hindi nila maintindihan kung bakit gustong bigyan ni Xingju ang kanyang kaaway ng engranding libing. Logically speaking, sa personalidad ni Xingju, ang hindi niya kayang patayin gamit ang sarili niya mga kamay ay isang bagay na hindi niya gustong gawin. Kahit na namatay na siya, hindi iiwan ni Xingju na buo ang kanyang bangkay. Ngunit ngayon, ang desisyon ni Xingju ay sadyang hindi maintindihan.
Sa sandaling ito, ibinalik ni Xingju ang kanyang malalim na tingin sa main palace at sinabi, King Huang, isara ang mga pinto ng main palace. Creak, creak, creak. Boom. Nang makita ito, hindi nagatubili ang Ying Huang. Sa isang alon ng kanyang manggas, ang mabibigat na pinto ng main palace ay nagsimulang dahan-daang magsara. Matapos maisara ang mga pinto, naglagay ang Ying Huang ng soundproof na harang sa ibabaw ng mga pinto. Xingju, anong nangyayari? Matapos isara ang mga pinto, lahat ay tumingin kay Xingju ng may pagtataka. Malalaman nila mula sa mga salita ni Xingju na mayroon siyang iaanunsyo sa lahat. Sa totoo lang, hindi si Elder Yu ang mamamatay tao na pumatay kay Lil Han. Dahan-daang tumalikod si Xingju at sinabi sa lahat. Ano? Sinabi mo na hindi si Elder Yu ang mamamatay tao. Nang marinig ang mga salita ni Xingju, muling nagulat ang lahat. Lahat sila ay nakatitig kay Xingju, natulala. Bumalik sa Illusory Moon Valley, ang boses ng lalaking nakaitim na lalaki ay talagang katulad ng boses ni Elder Yu. Let me ask you, kung gusto talaga ni Elder Yu na itago ang kanyang identity, bakit ang mukha niya ang tinakpen niya at hindi ang boses niya? Masasabi ko lang na minamaliit ako ng totoong salarin. Hindi niya alam kung gaano katalas ang Soul Force ko. Kahit anong pilit niyang itago, hindi niya maitago ang bango ng Soul Force niya. Mula sa sandaling lumitaw siya sa aking harapan, nakita ko na ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga mata ni Xingju ay parang mga sulo, puno ng layuning pumatay. Mabigat sa puso niya ang bawat salitang binibitawan niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Sulin ang kanyang galit at tinanong si Xingju. Kuya Xingju, sino ang mamamatay tao? Nang marinig ang tanong ni Sulin, walang magawa si Xingju na mapait na ngumiti. Puno ng hindi maipaliwanag na sakit ang mukha niya. Sa totoo lang, nasa main palace ang pumatay. Ngayon lang, sa main hall na ito. Pagkatapos ng mapait na ngiti, dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at sinabi ang bawat salita. Ano? Baka si Elder Zhou iyon. Sa sandaling ito, ang lahat ay labis na nagulat. Gayunpaman, hindi nila pinagdudahan ang mga salita ni Xingju. Bukod dito, alam nila na ang lakas ng mamamatay tao ay nasa antas ng Intermediate War Emperor, at si Elder Zhou lamang ang nakaabot sa antas na ito sa pangunahing bulwagan. Tama, ang naghagis kay Xiao Han sa malalim na lambak ay si Elder Zhou. Gayunpaman, ang tunay na utak ay ang pangalawang miss ng Unyon, si Yu Shiman. Sa puntong ito, ang mga mata ni Xingju ay napuno ng matalim na layunin ng pagpatay. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang napakahigpit na ang kanyang mga daliri ay gumawa ng mga tunog ng pag-crack. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkabigla. Hindi sila makapaniwala na si Yu Shiman ang may pakana sa pagkamatay ni Li Xiaohan. Gayunpaman, hindi sila makapaniwala sa mga salita ni Xingju dahil alam nila na ang mga salita ni Xingju ay hindi walang batayan. Xingju, ano ang nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Elder Feng. Si Elder Zhou ay ang pinagkakatiwalaang tagasunod ni Yu Shiman, wala siyang motibo para saktan si Xiaohan. Isa lang ang dahilan kung bakit niya gagawin ito, utos ni Yu Shiman. Bukod dito, si Yu Shiman ang nagmungkahi na pumunta sa Illusionary Moon Valley para humanga sa buwan. Siya rin ang nagsabi na ang pumatay ay si Elder Yu. Ngayong naipadala na rito ang bangkay ni Elder Yu, ito ay kasing ganda ng pagpapatahimik ng isang saksi. Sa lakas ng Unyon, imposibleng mahuli nilang buhay ang isang Intermediate War Emperor. Nang marinig ang tanong ni Elder Feng, ipinaliwanag ni Xingju sa lahat na may seryosong ekspresyon. Bang! Hindi ko akalain na ganito pala kalupit si Yu Shiman. Sa sandaling ito, biglang dumampi ang palad ni Elder Feng sa mesa sa tabi. Agad na ginawang pulbos ng malakas na puwersa ang mesa ng Jade. Sa sandaling ito, ang kanyang matanda na mukha ay puno ng layuning pumatay. Hindi lamang si Elder Feng, ngunit lahat ng tao sa bulwagan ay naglabas din ng parehong layunin ng pagpatay bilang Elder Feng. Hindi sila mga hanggal na tao, lubos nilang naunawaan ang nangyari pagkatapos pakinggan ang bahaging ito ng kwento. Tungkol sa motibo ni Yu Shiman, lahat sila ay malinaw tungkol. Nais ni Yu Shiman na angkinan si Xingju, ngunit upang makasarili na angkinan si Xingju, si Li Xiaohan ay isang malaking hadlang, kaya naman gusto niyang alisin si Li Xiaohan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Yu Shiman ay magiging napakalupit at walang prinsipyo sa kanyang mga aksyon. Xingju, ano sa tingin mo ang susunod nating gagawin? Aalis na ba tayo sa Union? Xiaolong sa gilid ni Xingju at nagtanong na may galit na ekspresyon. Sa hitsura nito, kahit na magdeklare ng digmaan si Xingju sa Union, susugod pa rin siya sa Union ng walang pag-aalinlangan. Hindi pa ito ang oras. Kailangan nating maipaw ang ating lakas. Kapag mayroon tayong sapat na lakas upang labanan ng Union, sisirain natin ito sa isang iglap. Gusto kong mawala ang Union mula sa Sky Marshall Continent. Gusto kong si Yu Shiman ang maging pinakamalaking makasalanan ng Union sa loob ng 1,000 taon. Gusto kong malaman niya ang mga kahihinatnan ng pag-atake kay Xiaohan, na siyang halaga ng negosyo ng kanyang buong pamilya. Ikinuyom ni Xingju ang kanyang mga kamao ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng di nakikitang layunin ng pagpatay na parang sumisikat na apoy.
Sa sandaling ito, parang wala siyang emosyon, naghihiganti lang siya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 302, ang katotohanan. Sa ibabaw, ang Azura Palace ay hindi nag-iba sa hitsura noon. Gayunpaman, palihim silang nagre-recruit ng sarili nilang mga elite. Gumamit pa sila ng mga table tasks at artifact bilang isang presyo upang itali ang ilan sa mga eksperto ng alyansa na sumama sa kanilang panig. Nagtitipon sila ng kanilang mga puwersa at naghihintay ng tamang oras para mag-atake. Samantala, sina Xingju at Elder Kang ang pagkakataong ito upang magtungo sa isa sa apat na maalamat na lugar na ipinagbabawal, ang Forest of Death. Ang dahilan ay naiwan ng Soul Devouring Clan ang Soul Chamber sa Forest of Death. Hanggat ma-absorb niya ang lahat ng ito, ang lakas ni Xingju ay mapapabuti ng husto. Bagamat hindi niya magagawang makapasok sa War Emperor Realm, maaabot niya man lang ang rurok ng high-level Working Realm, na magliligtas sa kanya ng ilang taon ng cultivation. Pinakamahalaga, hanggat makukuha ni Xingju ang manual ng Soul Puppet sa Soul Chamber, matutulungan niya si Elder Kang na buuin muli ang kanyang flesh na body. Habang gumaling ang kanyang katawang laman, maibabalik din ang lakas ni Elder Kang. Kahit na hindi siya makabalik sa kanyang peak state, hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Sa ganoong kritikal na sandali, maaari siyang maging pinakamalaking tulong ng Azura Palace. Sa madaling salita, kung talagang mababawi ni Elder Kang ang kanyang lakas, ang Azura Palace ay tiyak na magiging pangalawang alyansa sa panloob na lugar. Ang Forest of Death ay matatagpuan sa hangganan sa pagitan ng Inner Area at ng Towering Heaven Region, at walang sinaunang teleportation array sa paligid nito. Sa makatuwid, kahit nasa bilis ni Xingju, inabot siya ng halos isang buwan upang marating ang Forest of Death. Gaya ng inaasahan sa isa sa apat na lugar na ipinagbabawal. Kakaiba talaga itong Forest of Death. Bagamat may kaunting distansya pa sa pagitan nila at ng napakalaking Forest of Death, naririnig na ni Xingju ang nakakapangdugong mga pagiyak, dagandong, at maging ang mga dumadagandong na tunog na nagmumula sa kagubatan. Sa madaling sabi, lahat ng nasa harapan niya ay nagsabi kay Xingju na ang Forest of Death na ito ay hindi isang magiliw na lugar. Xingju, huwag kang maging pabaya. Ang mga demonyong hayop sa Forest of Death na ito ay binago ng Soul Devouring Clan, na ginawa silang napakalakas. At saka, hindi sila makakaalis sa Forest of Death dahil sa ilang espesyal na paghihigpit. Pagkatapos ng daan-daang taon ng pagpaparami, tiyak na maraming demonyong hayop sa kagubatan na ito. Kaya, kapag pumasok ka sa kagubatan mamaya, dapat ay napakaingat. Ito ang secret passage na ginawa ng Soul Eater race ko sa ilalim ng Forest of Death. Makakarating ka sa Secret Soul Room sa pamamagitan ng pagsunod sa secret passage na ito. Sa sandaling iyon, mataimtim na pinaalalahanan ng matandang nasa tabi ni Xingju si Xingju. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang isang mapa kay Xingju. Ito ay isang mapa na espesyal na iginuhit ng matanda batay sa kanyang mga alaala upang madaling mahanap ni Xingju ang pasukan sa daanan. Oo, mag-iingat ako. Kinuha ni Xingju ang blueprint at ipinakita ang kanyang matangkad na ngiti. Naniniwala akong magiging maayos ka. Pero tandaan mo na ipatawag mo ako kapag nakarating ka na sa Secret Soul Room. Huwag kang mag-isa papasok sa Secret Soul Room. Sa pagtingin kay Xingju, ngumiti ang matandang lalaki sa kasiyahan. Gayunpaman, maingat niyang paalala. Sinaliksik ng Soul Eater race ang kapangyarihan ng mga kaluluwa at kaluluwa ng mga hayop sa Secret Soul Room. Higit pa rito, nagsagawa sila ng maraming malupit at kahit na nakakatakot na mga eksperimento para dito, napakaraming makapangyarihang demonyong hayop ang nasil sa Secret Soul Room. Isa pa, 100 taon na ang nakalipas, kaya natakot ang matanda na baka may mangyari. Ito ay dahil ang mga pang-eksperimentong produkto ng Soul Eater race ay hindi kontrolado ng Soul Eater race, kaya magiging lubhang delikado kung sila ay makalaya mula sa selyo. Got it, hindi ako 3 taong gulang na bata, kaya hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ng maraming beses. Nang makita ito, tumawa si Xingju. Ito ay dahil ang matandang lalaki ay nagpaalala sa kanya ng maraming beses sa daan, kaya't kahit ang pasyenteng si Xingju ay hindi na nakayanan. Sa pagtingin sa reaksyon ni Xingju, walang magawa ang matandang lalaki na umiling. Kasunod nito, itinago ito ni Xingju sa kanyang storage bracelet. Matapos itago ang matandang lalaki sa kanyang storage bracelet, maingat na pinag-aralan ni Xingju ang Forest of Death na puno ng kakaibang aura. Matapos huminga ng malalim, tumalon siya at nag-transform sa isang light beam habang siya ay nag-zoom patungo sa Forest of Death. Ang mga puno sa Forest of Death ay bihirang mga species mula pa noong unang panahon. Ang ilan sa kanila ay kasing kapal ng 300 metro at kasing taas ng 3 kilometro, na parang bundok lang. Sa makatuwid, ang ibabaw ng Forest of Death ay tiyak na hindi mas maliit sa isang napakalaking bulubundukin. Ang mga makakapal na sanga at dahon ay nakaharang sa malaking bahagi ng sikat ng araw, kaya sobrang dilim sa loob ng Forest of Death. Bilang karagdagan sa mga nakakatakot na alulong ng mga demonyong hayop, nagbigay ito ng nakakatakot na pakiramdam. Sa kabutihang palad, hindi naapektuhan ng kadiliman si Xingju. Tungkol sa mga nakakatakot na alulong ng mga demonyong hayop, mas nasasabik si Xingju dahil noon pa man ay gustong-gusto ni Xingju ang mga kilig. Sa sandaling ito, si Xingju ay mas lumalalim sa Forest of Death ayon sa rutang minarkahan sa mapa.
Ang malalakas na demonyong hayop ay patuloy na gumagalaw sa paligid ng Xingju. Gayunpaman, dahil ganap na itinago ni Xingju ang kanyang kapangyarihan at aura ng kaluluwa, wala silang mahanap na bakas sa kanya. Gayunpaman, napansin din ni Xingju ang isang kakaibang kababalaghan. Talagang napaka-abnormal ng mga king rank na demonyong hayop na iyon. Imbes na sabihin na naghahanap sila ng pagkain, parang nagwawala silang tumatakbo. Dahil dito nagsimulang lumapit kay Xingju ang ilan sa mga demonyong hayop. Ah, nandito na ba sila sa wakas? Biglang huminto si Xingju sa pagsulong at dahan-daang hinawakan ang mapa sa kanyang mga bisig. Pagkatapos, mabangis siyang tumingin sa kailaliman ng kagubatan sa kanyang kanan. Sa pagtingin sa mga umaalog-alog na puno, hindi napigilan ni Xingju na dahan-daang kinuyam ang kanyang kanang kamao. Boom, boom, boom. Roar. Boom, boom, boom. Roar. Sa sandaling ito, sunod-sunod na tunog ng dagandong ang nagmumula sa kailaliman ng kagubatan, gayon din ang galit na mga alulong ng mga mababanggas na hayop. Bukod dito, ang mga tunog ay palapit ng palapit kay Xingju. Habang papalapit ang mga tunog, nagsimula ring manginig ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Xingju. Roar. Biglang lumitaw ang isang malaking itim na anino sa kagubatan. Kasabay nito, dalawang madilim na pulang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa itim na anino. Ito ay talagang isang high-rank king rank wolf type na demonyong hayop. Ang demonyong halimaw na ito ay halos 300 metro ang haba, at ang kayumangging katawan nito ay patuloy na naglalabas ng maitim na lilang aura na parang nagliliyab na apoy mula sa katawan nito. Bukod dito, hindi maramdaman ni Xingju ang isang bakas ng emosyon mula sa demonyong halimaw na ito. Wala siyang maramdamang kahit anong katalinuhan mula rito. Hindi maisip na ang isang high-rank king-rank demonic beast, na dapat ay kasing lakas ng maliit na dragon at ng Thunder Leopard King, ay talagang magiging ganito. Gaano kalakas ang dapat gawin para magawa iyon? Roar. Sa sandaling ito, ibinuka na ng lobo na uri ng demonyong hayop ang dagwang bibig nito at umaakyat patungo kay Xingju. Hindi ito gumamit ng anumang pag-atake ng enerhiya, ngunit aktwal na ginamit ang katawan nito upang salakayin si Xingju. Ito lamang ang pinaka-primitive na paraan ng pag-atake. Gayunpaman, ang demonyong hayop na ito ay isang mataas na ranggo na king ranggo ng demonyong hayop. Hindi lamang ang pisikal na lakas nito ay napakalakas, maging ang bilis ng pag-atake nito ay napakabilis. Sa isang iglap lang, nakarating na ito sa harap ni Xingju. Bukod dito, ang napakalaking katawan nito ay nagbunga pa ng isang marahas na unos na damaykit patungo kay Xingju. Ang marahas na unos ay patuloy na humahampas sa katawan ni Xingju, na naging sanhi ng kanyang itim na roba at itim na buhok upang lumipad. Gayunpaman, ang mga mata ni Xingju ay nakalak pa rin sa demonyong halimaw na lumalaki sa kanyang mga mata. Bukod dito, walang kahit kititing na bakas ng takot sa mukha niya. Sa kabaligtaran, may bakas ng pag-asa. Bang! Nang malapit ng limunin ng dagwang bibig ng demonyong hayop si Xingju, biglang sumuntok si Xingju. Kasabay nito, isang malakas na war aura ang lumabas sa kanyang bibig na parang bakal. Ang suntok na ito mula kay Xingju ay hindi maliit na bagay. Kahit na ang isang ordinaryong bundok ay agad na madudurog. Bukod dito, ang malakas na puwersa ay direktang tumagos sa katawan ng demonyong halimaw. Sinamahan ng pagulan ng dugo, ang demonyong halimaw ay bumagsak ng walang kapangyarihan sa harap ni Xingju. Swish! Matapos patayin ang demonyong king rank na demonyong hayop sa isang hampas, ang palad ni Xingju ay gumawa ng grabang motion patungo sa katawan ng demonyong hayop. Isang beast spirit na kumikislap na may mahinang liwanag ang bumaril mula sa katawan ng demonyong hayop at damapo sa kamay ni Xingju. Uchi. Matapos pumasok ang beast spirit sa kanyang kamay, isang bola ng parang apoy na dark soul energy ang lumabas mula sa palad ni Xingju at nilamon ang beast spirit. Nang mawala ang bola ng soul energy, kahit ang beast spirit ay nawala. Hindi masama ang beast spirit ng isang high-grade king rank demonic beast. Sa sandaling ito, isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Ito ay dahil ang beast spirit ng demonic beast ay napino na ni Xingju. Sa katunayan, ang soul energy ni Xingju ay napakalakas na, nakakatakot pa nga. Bukod dito, habang siya ay naglilinang sa mahabang panahon, nilinang din ni Xingju ang soul control method na naitala sa soul devouring technique hanggang sa punto ng pagiging perpekto. Kaya naman, isang iglap lang ang kinailangan ni Xingju upang mapino ang isang beast spirit ng antas na ito. Gayunpaman, kahit na ang beast spirit ng isang high-grade king rank demonic beast ay napakalakas, malayo pa rin ito sa soul energy ni Xingju. Bagamat maaari nitong palitan ang kanyang soul energy, ang epekto ay hindi halata. Gayunpaman, ang espiritu ng hayop ng demonyong halimaw na ito ay tila mas malakas kaysa sa ordinaryong demonyong hayop. Pagkatapos noon, hindi tumigil si Xingju. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kailaliman ng Forest of Death. Habang nasa daan, nakatagpo din si Xingju ng ilang demonyong halimaw na sumusugod ng walang ingat. Gayunpaman, lahat sila ay madaling napatay ni Xingju. Iyon ay dahil si Xingju ay hindi na magagapi sa War Kings. Gayunpaman, habang patuloy siyang lumalalim, nagsimula ring maging mas maingat si Xingju. Iyon ay dahil naramdaman na ni Xingju ang ilang nakakatakot na pag-iral, at iyon ang mga king rank na demonyong hayop.
Bagamat kayang patayin ni Xingju ang King Rank Demonic Beast na kasing dali ng pagpatay ng sisiw, ang King Rank Demonic Beast ay hindi mga eksistensya na kayang talunin ni Xingju. Sa madaling salita, kung makakatagpo si Xingju ng isang King Rank na demonyong halimaw, isa lang ang pipiliin niya, at iyon ay ang tumakas. Gayunpaman, nang maglaon, natuklasan ni Xingju na ang mga King Rank na demonyong hayop ay tila nakakulong sa kailaliman ng Forest of Death ng ilang uri ng kakaibang enerhiya. Sa makatuwid, hindi nila naabot ang paligid. Matapos itong matuklasan, nagsimulang mabilis na sumulong si Xingju nang walang anumang pag-aalala. Nahanap na rin kita sa kas. Makalipas ang halos 2 oras, sa wakas ay dumating si Xingju sa harap ng isang malaking sinaunang puno. Gayunpaman, ang marka sa mapa sa kamay ni Xingju ay hindi kasing simple ng tila. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 303, Death Forest. Sa ibabaw, ang sinaunang puno ay kamukha ng iba pang mga puno. Walang pinagkaiba. Gayunpaman, ang mga puno sa paligid nito ay nakaayos sa isang kakaibang porma sayon. Sa madaling salita, natukoy lamang ni Xingju na ang puno ay ang pasukan sa daanan sa pamamagitan ng mga puno sa paligid nito. Gayunpaman, tanging ang mga may blueprint lamang ang makakakilala sa pagbuo. Dahan-daang pumunta si Xingju sa harapan ng malaking sinaunang puno at marahang idiniin ang kanyang palad sa ibabaw ng puno. Habang bumubuhos ang isang hibla ng espiritual na lakas, ang puno ay nagsimulang maglabas ng sunod-sunod na tunog ng dagandong. Kasunod ng isang malinaw na tunog, ang ibabaw ng puno ay nagsimulang lumabo. Pagkatapos, lumitaw ang isang gate ng spirit formation. It's really well hidden. Kaya pala na walang makakaintindi sa lihim ng Forest of Death. Matapos lumitaw ang gate ng spirit formation, napabuntong hininga si Xingju sa paghanga. Matapos malaman na ang puno ay ang pasukan sa lihim na daanan, ginamit ni Xingju ang kanyang kapangyarihang kaluluwa upang siyasatin ang puno. Gayunpaman, sa pagtataka ni Xingju, wala siyang nadiskubring anumang espesyal tungkol sa puno. Pagkatapos, gumawa ng malaking hakbang si Xingju at humakbang papasok sa gate ng Spirit Formation. Sa pagpasok ni Xingju, nawala ang gate ng Spirit Formation, at bumalik ang puno sa orihinal nitong anyo. Hindi ito isang daanan. Dapat ay malalim na bulwagan, tama. Matapos makapasok sa daanan, si Xingju ay lubos na namangha sa tanawing nasa harapan niya. Natuklasan niya na ang talatang ito ay ganap na naiiba sa mga pinasok niya noong nakaraan. Hindi ito makitid. Sa halip, ito ay parang isang maluwang na bulwagan. Gayunpaman, walang katapusan ang bulwagan. Napahaba ito hanggang sa loob. Ang dalawang gilid ng bulwagan ay nakaukit din ng mga larawan ng iba't ibang demonic beast. Higit pa rito, may napakaninangning na mga bato ng liwanag na nakapaloob sa mga dingding. Ang malakas na liwanag na ibinubuga ng mga bato ng liwanag ay nagpapaliwanag sa buong bulwagan. Matapos bumuntong hininga sa kabutihang loob ng mga nakatatanda ng Spirit Eater Clan, nagsimulang sumugod si Xingju. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Xingju na makarating sa spiritual chamber sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, pinataas niya ang kanyang bilis sa limitasyon. Gayunpaman, habang lumalalim siya, napagtanto ni Xingju na ang istruktura ng daanan ay hindi simple. Mayroong isang daanan na humahantong sa tuktok ng Forest of Death sa mga regular na pagitan, at maririnig ng isa kung ano ang nangyayari sa itaas mula sa daanan. Napakahaba ng daanan. Napakatagal na hindi naramdaman ni Xingju ang pagkakaroon ng Secret Soul Chamber kahit na tumakbo ng 4 na oras. Gayunpaman, ipinakita rin ito kung gaano kalawak ang Forest of Death. Boom, boom. Buzz, 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 buzz. Bang, rumble, bang. Habang si Xingju ay tumatakbo ng buong lakas, isang pagsabog ng nakakatalam na tunog ng dagandong ay nagmula sa tuktok ng Forest of Death. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Xingju na tumigil at naging solemn na ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ito ay dahil naririnig ni Xingju mula sa dumadagandong na tunog na may 2 partido na nag-aaway. Bukod dito, may mga kasanayan sa militar na kasangkot sa labanan. Nangangahulugan ito na may nakapasok talaga sa Forest of Death. Bukod dito, ang kasalukuyang lokasyon ni Xingju ay ang pinakamalalim na bahagi ng Forest of Death. Sa madaling salita, ang lugar sa itaas ng Xingju ay napuno ng Emperor-rank demonic beasts. Nangangahulugan din ito na ang tao ay nakikipaglaban sa Emperor-rank demonic beasts sa pinakamalalim na bahagi ng Forest of Death. Buzz. Matapos maramdaman ang sitwasyon, biglang huminto sa paggalaw si Xingju. Kasabay nito, pinalawak niya ang kanyang puwersa ng kaluluwa sa Forest of Death. Gusto niyang malaman kung anong klaseng tao ang naglakas loob na pumasok sa lugar na ito. Intermediate War Emperor. Isang babae. Siya ay talagang isang batang babae. Habang sinusuri ni Xingju ang puwersa ng kanyang kaluluwa, ang lakas, kasarian, at maging ang edad ng misteryosong eksperto ay malinaw na kinilala ni Xingju. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang misteryosong eksperto ay talagang isang babae. Bukod dito, siya ay isang dalaga. Sa edad, mas matanda lang siya sa kanya ng ilang taon. Talagang nagulat si Xingju na naabot niya ang ganoong antas ng lakas sa murang edad. Haste, itong Toiring Sky Region ay talagang duyan ng mga henyo. Matapos magulat, walang magawa si Xingju. Pagkatapos, muli siyang tumakbo patungo sa kailaliman ng palasyo.
Sa pagkakataong ito, pagkatapos tumakbo ng napakabilis ng wala pang kalahating oras, naramdaman ni Xingju na narating na niya ang dulo ng palasyo. Gaya ng inaasahan, pagkatapos tumakbo sa pinakamataas na bilis ng ilang sandali, isang napakalawak na gate ang lumitaw sa harap ni Xingju. Ang tarangkahang ito ay libu-libong metro ang taas. Ang ibabaw ng bato ay inukit na may kakaibang simbolo. Mukha itong demonyong hayop, ngunit hindi ito kompleto. Sa pangkalahatan, parang ito ang hugis ng isang diablo na hayop na pinalapot mula sa isang kaluluwa. Ang intuition ni Xingju ay nagsabi sa kanya na sa likod ng malaking pinto ng palasyo na ito ay ang Secret Soul Chamber. Sa sandaling ito, medyo nasasabik si Xingju dahil ito ay, pagkatapos ng lahat, ang pamana ng Soul Eater Race. Bilang miyembro ng Soul Eater Race, isang bagay na kapana-panabik para sa kanya na makita ang pamana ng kanyang lahi. Matapos nakalmayan ang kanyang emosyon, idiniin muna ni Xingju ang kanyang kamay sa gate. Sa pagkakataong ito, bahagyang naramdaman ni Xingju ang daloy ng hangin sa hangganan sa loob ng gate. Bukod dito, ang lakas ng hangganan ay napakalakas. Natatakot siya na kahit isang eksperto sa War Emperor ay hindi ito masira. Bukod dito, ang hangganang ito ay maaaring makahadlang sa puwersa ng kaluluwa, kaya hindi masuri ni Xingju ang sitwasyon sa loob ng Soul Chamber. Buzz. Pagkatapos ng kanyang walang bungang pagsusuri, dahan-daang umatras ng ilang hakbang si Xingju. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas. Kasunod ng paglitaw ng isang sinag ng liwanag, isang matandang figure ang lumitaw. Ang bilis mo dito. Ang galing mo talaga. Matapos lumitaw ang matanda, natuklasan niya ang pamilyar na gate sa harap niya. Pagkatapos, hindi niya maiwasang mapatingin kay Xingju nang nagpupuri. Elder Kang, mayroon bang anumang paraan upang suriin ang sitwasyon sa loob ng Soul Chamber? Matapos lumitaw ang matandang figure, curious na nagtanong si Xingju. Hindi. Kaya naman, malalaman lang natin kung may mga pagbabago sa Soul Chamber pagkatapos natin itong buksan. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ang matanda na figure ay walang magawang umili. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, si Xingju ay hindi nag-atubili. Sa isang pitik ng kanyang pulso, lumitaw ang Soul Devouring Token sa kamay ni Xingju. Pagkatapos, ipinasok ni Xingju ang kanyang puwersa ng kaluluwa sa Soul Devouring Token sa ilalim ng mahigpit na nakakulong na tingin ng matandang figure. Pagkatapos, pinindot niya ang Soul Devouring Token sa gate. Buzz. Habang idiniin ang Soul Devouring Token sa gate, lumitaw ang isang layer ng malabong berdeng barrier sa malaking batong gate. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-alog, nawala ang harang. Bang! Rumble! Rumble! Nang mawala ang harang, nagsimulang dahan-daang bumukas ang malaking gate na gawa sa bato sa ilalim ng mga titig ni Xingju at ng matandang figure. Sa sandaling ito, inayos ni Xingju ang kanyang soul force sa pinakamataas nito upang suriin ang sitwasyon sa loob ng Soul Chamber. Elder Kang, mabilis na umatras. Sa sandaling ito, biglang lumaki ang mga mag-aaral ni Xingju. Kasabay nito ay agad na namutla ang kanyang mukha. Pagkatapos, dali-dali niyang niyakap ang matanda at mabilis na umatras. Dahil sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju ang isang nakakatakot na pag-iral. Isa itong magical beast, isang middle-level monarch beast. Higit pa rito, hindi lang iyon ang naramdaman ni Xingju. Nagkaroon din ng kadiliman, isang walang hangganang madilim na enerhiya na nagparamdam kay Xingju ng takot. Roar. Nang matuklasan ni Xingju ang hindi inaasahang pangyayaring ito, isang malakas na dagandong ang umalangaw mula sa loob ng pintong bato. Pagkatapos noon, isang malaking figure ang lumabas mula sa loob ng pintong bato. Ito. Isa ba itong magical beast? Nang lumipad ang malaking figure mula sa Soul Chamber, sa wakas ay nakita ni Xingju ang hitsura ng magical beast. Ang hitsura ng magical beast ay mas ikinagulat ni Xingju. Isa itong malaking magical beast na mahigit 100 talampakan ng haba. Gayunpaman, ang hitsura nito ay lubhang kakaiba. Dahil wala itong anumang balat. Sa halip, direktang tumambad ang dagwang kalamnan nito. Bukod dito, mayroon itong 3 ulo, na mga anyo ng isang lobo, isang ahas, at isang tigre. Ang ikinabahala ni Xingju ay ang katawan ng magical beast ay naglalabas ng parehong dark purple na gas gaya ng magical beast sa labas. Gayunpaman, ang gas sa katawan nito ay mas siksik at mas maitim. Ito ang ultimate experimental beast. Xingju, tumakbo ka. Sa sandaling iyon, biglang sinigawan ng elder na nasa bisig ni Xingju si Xingju. Matapos marinig ang mga salita ng elder, hindi nagatubili si Xingju. Tumalikod siya at nagmamadaling pumunta sa kabilang side ng hall. Sa pagkakataong iyon, hindi lang sukdulan ni Xingju ang wind riding technique, kundi ipinatawag din niya ang soul armor. Roar. Gayunpaman, tulad ng pagtakas ni Xingju, nagsimulang habulin ng kakaibang magical beast si Xingju sa napakabilis na bilis. Ang bilis nito ay labis na nakakatakot na kahit si Xingju ay hindi ito mapakali. Elder, anong klaseng magical beast ito? Bakit hinahabol pa rin ako nito kahit tinago ko na ang aura ko? Sa sandaling iyon, ginamit ni Xingju ang Soul Devouring Order para ganap na itago ang kanyang aura. Bukod dito, ginamit niya ang kanyang soul energy upang buksan ang isang daanan na patungo sa tuktok ng Forest of Death. Gayunpaman, ang magical beast ay sumusunod pa rin kay Xingju na parang anin.
Ito ay isang ultimate experimental beast, at ito ay nagbago na sa isang ultimate body. Sa Secret Soul Room, may orihinal na 3 primary monarch rank experimental beasts. Sila ay ang Feathered Wolf, ang Blood Serpent, at ang Cloud Tiger. Ang magical beast na nauna sa iyo ay isang fusion ng 3 primary monarch rank magical beasts. Sa madaling salita, nilamon ng isa sa magical beasts ang kapangyarihan ng 2 pang magical beast para maabot ang intermediate monarch rank. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ipinaliwanag ng elder kay Xingju ng detalyado. Ang lumalamon sa iba pang mga magical beast at ginagawa ang mga ito sa sarili nitong kapangyarihan. Hindi ba? Hindi ba't medyo nakakatakot iyon? Narinig ang mga salita ng elder, hindi maiwasan ni Xingju na magulat. Hindi yan ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang pinaka-nakakatakot ay kung ikukumpara sa magical beasts, ang experimental beast na ito ay mas interesado sa mga tao. At saka, napaka-sensitive nito sa amoy ng tao. Sa madaling salita, kahit paano mo itago ang iyong aura, hindi ka makakatakas dito. Nagpatuloy ang matanda sa pagpapaliwanag. Ano? Sinusubaybayan ang pabango ng tao. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Xingju. Gayunpaman, kasabay nito, lumiwanag ang mga mata ni Xingju dahil nakaisip siya ng paraan para harapin ito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 304, huling pang eksperimentong hayop. Matandang Kang, dahil ang eksperimental na hayop na ito ay mahilig kumain ng mga tao, kung gayon kung mas malakas ang tao, mas magiging kaitakam-takam ito, tama. Tanong ni Xingju kay Elder Kang habang mabilis siyang tumakbo pasulong. Oo, parang ganito. Ang experimental beast na ito ay nilikha para sa digmaan, kaya ito ay talagang kaakit-akit sa mga tao, lalo na sa mga makapangyarihan. Nang matuklasan nila na ang experimental beast ay nakalaya mula sa selyo nito at nilamon ng iba pang 2 experimental beasts, umabot ito sa mid-monarch level. Medyo nataranta si Elder Kang. Kung tutusin, hindi lamang ito magdudulot sa kanila ng pagkabigo sa pagpasok sa Secret Room of Souls, ngunit ang kanilang kaligtasan ay malalagay din sa banta. Ngunit nang marinig niya ang tanong ni Xingju, tumango siya at sumagot. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay magiging. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Kang, napangiti si Xingju. Pagkatapos, isang walang awa na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Buzz. Biglang, ang kapangyarihan ng itim na kaluluwa sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang lumabas. Higit pa rito, may mga layer ng puting gas na tumataas sa itaas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Xingju, ikaw. Nang makita niya ang kasalukuyang pagbabago ni Xingju, nagbago ang ekspresyon ng matanda. Nagpakita siya ng nag-aalalang ekspresyon, dahil kasalukuyang gumagamit si Xingju ng mapanirang kapangyarihang sumasabog sa sarili, na sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ayos lang, Elder Kang. Magiging maayos din ako mamaya. Para bang alam niyang nag-aalala si Elder Kang sa kanya, mahinang ngumiti si Xingju. Tapos, binilisan niya. Sa sandaling ito, ang bilis ni Xingju ay mas mabilis kaysa dati. Matapos itulak ang kanyang bilis sa limitasyon, hindi nagtagal ay dumating si Xingju sa lugar kung saan siya huminto. Ito ang lugar kung saan niya natuklasan ang misteryosong babae at ang magical beast na nag-aaway. Buzz. Pagkarating, pinalawak ni Xingju ang kanyang soul power. Nang tumalo ng kanyang soul power sa soul passage sa itaas, lumitaw ang higanteng spirit formation gate na patungo sa Forest of Death. Swoosh! Matapos lumitaw ang spirit formation gate, si Xingju ay naging isang sinag ng liwanag at bumalik. Nang bumalik siya sa Forest of Death, hindi tumigil si Xingju. Sa halip, lumipad siya patungo sa kailaliman ng kagubatan ng kamatayan. Boom! Hindi nagtagal pagkaalis ni Xingju, ang ultimate experimental beast ay bumaril mula sa World Spirit Gate na may isang nakakatakot na dagandong. Pagkatapos, humakbang ito sa ere at hinabol si Xingju. Bukod dito, nang umalangaw ang sigaw ng eksperimental na hayop, ang mga mahiwagang hayop sa paligid ay nagsimulang mabilis na tumakas na may mahinang sigaw. Dapat malaman na sila ay mga nilalang na nawalan ng katalinuhan, kaya't hindi sila dapat makaramdam ng takot. Gayunpaman, ang pinakapang-eksperimentong hayop na ito ay nagdala sa kanila ng takot. Sa sandaling ito, naitaas na ni Xingju ang kanyang bilis sa limitasyon. Ang bagzo ng marahas na hangin ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Maliban kung ito ay isang eksperto sa War Emperor, imposibleng masubaybayan ang mga galaw ni Xingju sa mata. Higit pa rito, sa ilalim ng estado ng Soul Ignition, matagumpay na nakalayo si Xingju sa experimental beast. Ang kasalukuyang target ni Xingju ay wala sa ibang lugar kundi ang misteryosong dalaga. Gusto ni Xingju na akitin ang ultimate experimental beast sa hanay ng babae. Sa malakas na lakas ng babae, ang ultimate experimental beast ay tiyak na susuko kay Xingju at sasalakayin ang babae. Sa ganitong paraan, maaalis ni Xingju ang ultimate experimental beast at ligtas na makapasok sa Secret Soul Chamber. Gayunpaman, habang sinusundan niya ang landas ng misteryosong babae, si Xingju ay lalong nabigla sa lakas at pagkakakilanlan ng misteryosong babae. Dahil habang nasa daan, natuklasan na ni Xingju ang mga bangkay ng ilang mahiwagang hayop ng Emperor Realm. Sa kanila, mayroong maraming mahiwagang hayop sa Intermediate Emperor Realm. Sa madaling salita, ang misteryosong babae na isa ring Intermediate War Emperor ay talagang matatalo mga mahiwagang hayop na pinalakas.
Sa ganoong lakas, kahit na ang babae ay may tulong ng isang artifact, ipinakita rin ito ang kanyang pambihirang lakas. Ito ay dahil ang isang artifact ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Bukod dito, nakapatay siya ng napakaraming mahiwagang hayop, na lalong nagpatunay sa kanyang lakas. Nahanap ko na, pagkatapos ng ilang sandali ng matinding bilis, sa wakas ay lumitaw ang figure ng misteryosong babae hindi kalayuan kay Xingju. Bagamat napakalayo pa rin ang distansya, halos nakikita ni Xingju ang kanyang figure. Ito ay isang maliit na babae na nakasuot ng damit na puti ng nyebe. Sa sandaling ito, ang babae ay may hawak na Snow White longsword at nakikipaglaban sa isang intermediate Emperor Realm magical beast. Ang kanyang longsword ay talagang isang upper grade artifact. Paumanhin talaga. Upang matagumpay na makapasok sa Secret Soul Chamber, kailangan kitang gamitin bilang isang kalasag. Bagamat hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng babae, nag-aatubili siyang gamitin siya bilang pain para sa isang tulad ni Xingju na may malambing na damdamin para sa mga babae. Gayunpaman, upang matulungan si Elder Kang na i-condense ang kanyang pisikal na katawan, upang mapabuti ang kanyang lakas, at upang maipaghiganti si Xiao Han, kinailangan ni Xingju na gamitin ang babaeng ito bilang isang kalasag. So, pagkatapos ng tahimik na paghingi ng tawad sa binata at makapangyarihang babae, si Xingju ay nagmamadaling bumilis at nagpatuloy sa paglipad patungo sa kaibuturan ng Secret Soul Chamber. Nang makita ni Elder Kang ang babae, sa wakas ay naunawaan niya ang intensyon ni Xingju. Pagkatapos, hindi niya naiwasang ipakita sa kanyang mukha ang ngiti ng paghanga. Bagamat ang hakbang ni Xingju ay medyo hindi matuwid, ang mga panahong desperado ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang. Sabi nga sa kasabihan, hindi pwedeng maging malupit ang isang lalaki. Minsan, para sa sariling kapakanan, kailangang maging walang prinsipyo. Sina Xingju at Elder Kang ay mayroong soul devouring token bilang isang pagtatago, kaya't hindi matukoy ng babae ang mga bakas ni Xingju. Gayunpaman, hindi niya alam na tahimik na bumababa ang isang sakuna na hindi dapat sa kanya. Ruer. Hindi nagtagal pagkaalis ni Xingju, tumawid ang ultimate experimental beast na may nakakatakot na aura. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nagpatuloy sa paghabol kay Xingju. Sa halip, sumugod ito sa babae. Ano ito? Ang babae ay hindi isang ordinaryong tao. Nang lumapit ang ultimate experimental beast, naramdaman niya ang pagkakaroon nito. Ang biglaang pagliko nito ay naging dahilan ng pagkabigla ng misteryosong babae. Nagmamadali siyang lumingon para tingnan kung ano ang makapangyarihang bagay na ito. Sa sandaling ito, lumitaw ang kanyang mukha, na hindi itinuturing na maganda ngunit medyo mislan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ano? Ano ito? Kailan pa nagkaroon ng ganoong pag-iral ang Forest of Death? Sa pagtingin sa ultimate experimental beast na may siksik na purplish black aura at may kakaibang anyo, ang ginang ay lubos na nabigla at natakot pa. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya at nagsimulang tumakas sa malayo. Haste, sana maging okay siya. Matapos maramdaman na ang ultimate experimental beast ay nagbago ng direksyon, tumalikod din si Xingju at bumalik. Nang makita niyang tumakas ang babae sa takot, na sinundan ng isang middle monarch rank magical beast at ang ultimate experimental beast, walang magawa si Xingju. Pagkatapos, sumugod siya sa lagusan na kalalabas lang niya. Buzz. Pagbalik niya sa tunnel, mabilis na isinara ni Xingju ang pasukan at sinimulang ipakalat ang kanyang soul force sa paligid upang tingnan kung mayroon pang mga magical beast na sinamantala ang puwang na ito para makapasok sa tunnel. Buti na lang at walang magical beast na pumasok. Matapos makumplito ang investigasyon at walang mga pagbabago, isang umaasang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Dahil sa sandaling ito, sa wakas ay ligtas na siyang makapasok sa mana ng Soul Eater Clan, ang Secret Soul Room. Xingju, ang Secret Soul Room ay nahahati sa 3 palapag. Ang unang palapag ay kung saan ang experimental beast ay tinatakan at kung saan tayo nagsasagawa ng mga eksperimento. Noon, ang aking Soul Eater Clan ay may malaking ambisyon na pag-isahin ang buong Sky Martial Continent, kaya nilikha ang experimental beast para sa digmaan. Gayunpaman, hindi ito nagtagumpay. Ang ikalawang palapag ay kung saan nagpapahinga at nag-iimbak ng mga gamit ang experimental elders. Ang Secret Soul Book ay nakaimbak sa ikalawang palapag. Tungkol sa ikatlong palapag, doon tayo nagsasaliksik ng mga kaluluwa at mga beast soul. Mayroong malaking bilang ng mga beast soul at soul bodies doon. Tungkol sa aming mga eksperimento, kailangan naming gumamit ng mga transcendental na pamamaraan upang lumikha at mag-duplicate ng mga kaluluwa. Kung magtagumpay ang eksperimentong ito, tiyak na magiging tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre para sa Soul Eater Clan, na higit na umaasa sa Soul Force. Ang pananaliksik na ito ay itinuturing na pinakadakilang pananaliksik ng ating lahi. Ang pagtatayo ng Secret Soul Room ay para din sa pananaliksik na ito. Sa kasamaang palad, kahit na ang pananaliksik ay nagaganap sa daan-daang taon at ang dugo at pawis ng hindi mabilang na mga eksperto ng Soul Eater race, hindi pa rin ito nagtagumpay. Ngunit kahit na, hanggat hinihigop mo ang lahat ng kaluluwang katawan at mga hayop na kaluluwa sa loob, ito ay sapat na upang lubos na madagdagan ang iyong lakas. Higit pa rito, ang binagong soul bodies at beast souls ay napakadaling ma-absorb. Hindi magtatagal para pinuhin ang mga ito.
Habang papunta sa Secret Soul Room, ipinaliwanag ni Elder Kang ang loob ng Secret Soul Room kay Xingju ng detalyado. Mga katawang kaluluwa. Sisipin ng mga katawan ng kaluluwa. Elder Kang, hindi ba medyo hindi nararapat iyon? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Kang, medyo nag-alinlangan si Xingju. Maaari niyang pinuhin ang Beast Souls, ngunit ang Soul Bodies ay mga tao kung tutuusin. Naramdaman ni Xingju na hindi niya kayang gawin ito. Ang mga Soul Bodies na iyon ay pawang mga kaaway ng ating Soul Eater Clan. At saka, pagkatapos dumaan sa isang espesyal na pagbabago, hindi na sila buhay na nilalang. Sa halip, sila ay katulad ng Beast Souls, mga bagay na hindi sumangga. Nakangiting paliwanag ni Elder Kang. Ngunit Elder Kang, nakalusot lang ako sa Working Realm pagkatapos pinuhin ng mga kaluluwang iyon. Ang pagpinuba sa mga kaluluwa at kaluluwang hayop na ito ay talagang magpapalakas sa akin. Dagdag ni Xingju. Ngunit, Elder Kang, nakalusot lang ako sa Working Realm pagkatapos pinuhin ng mga kaluluwang iyon. May iba't ibang level sa pagitan ng Soul Bodies. Ayon sa records ng Soul Eater Clan natin, ang Soul Bodies ay nahahati sa 4 na level. Sila ay Diyos, Espiritu, Langit, at Lupa. Malaki rin ang agwat sa pagitan ng 4 na antas ng katawang kaluluwa. Kung tungkol sa katawang kaluluwa na iyong pinino sa aking katawan, ito ay isang katawang kaluluwang lupa. Ang katawang kaluluwa na ito ay napakabisa kapag ginamit upang palakihin ang katawan ng kaluluwa, ngunit ito ay mas mahina kapag ginamit upang magpalit ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang aming Soul Eater Clan ay minsan nang nangolekta ng isang Heaven Soul Body. Ang kapangyarihan ng Soul Body na iyon ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng Earth Soul Body. Maging ang Lord Patriarch ng aking clan ay tumagal ng higit 10 taon upang pinuhin ang Earth Level Soul gamit ang kanyang pambihirang kapangyarihan. Mula dito, makikita kung gaano kakilakilabot ang lakas ng Earth Level Soul. Nang marinig ang tanong ni Xingju, muling nagpaliwanag ang matanda kay Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 305, Soul Chamber. Maging ang Lord Patriarch ng Soul Devouring Clan ay tumagal ng higit sa 10 taon upang pinuhin ng isang Heaven Grade Soul Essence. Gaano kitakat ang Spirit Grade at God Grade Soul Essences? Narinig ang paliwanag ng matanda, si Xingju ay nagpakita ng pagtataka at kuryosidad. Spirit Grade. Upang maghanap ng Soul Essences sa kontinente, ang Soul Devouring Clan ay nagpadala ng malaking bilang ng mga eksperto upang tuklasin ang iba't ibang guho. Gayunpaman, ang pinakamalakas ay nakahanap lamang ng Heaven Grade Soul Essence. Tungkol naman sa Spirit Grade Soul Essence, wala pa silang nahanap. Siguro, ang ganoong uri ng Soul Essence ay hindi isang bagay na maaaring i-condensed sa Chanwo Continent, tama. Kung tungkol sa God Grade Soul Essence, ito ay malinaw na naitala sa sinaunang scroll. Ito ay isang alamat lamang. Nakikita si Xingju kaya nagtataka, nakangiting paliwanag ng matanda. Matapos makinig sa paliwanag ng matanda, nagkaroon ng mas mahusay na pag-unawa si Xingju sa Soul Essences. Habang nagkukwentuhan ng dalawa ay mabilis silang nakarating sa harap ng Secret Soul Room. Sa sandaling ito, bukas na bukas ang pinto ng Secret Soul Room. Kitang-kita ni Xingju ang eksena sa loob ng Secret Soul Room mula sa labas. Napaka-espesyal ng mga dingding ng unang palapag ng Secret Soul Room. Masasabing mas malakas pa sila kaysa sa mga dingding ng lihim na daanan. Bukod dito, may mga kakaibang mapusyaw na asul na simbolo sa mga dingding. Ang mga simbolo na iyon ay dahan-dahang damaloy sa isang tiyak na pattern na ginagawa itong mas mahiwaga. Ito ay nawasak sa isang ganap na gulo. Mabuti na lamang at ang Secret Soul Room ay nabighani mismo ng Panginoong Patriarch, kaya hindi ito pinayagang makapasok sa ikalawang palapag. Matapos makapasok sa Secret Soul Room, tumingin ng matanda sa unang palapag na winasak ng Ultimate Experimental Beast at medyo maluwag na sinabi. Matanda, pagkatapos ay bubuksan ko ang ikalawang palapag. Ang unang palapag ay nawasak na ng Ultimate Experimental Beast, kaya walang interes si Xingju dito. Sa makatuwid, pagkatapos na makapasok sa Secret Soul Room, si Xingju ay direktang nagtungo sa pintuan patungo sa ikalawang palapag. Oo, nang makita ito, lumapit din ang matanda sa tabi ni Xingju at tumanggo bilang pagsang-ayon. Matapos tumanggo ang matanda, ginamit ni Xingju ang Soul Devouring Order para buksan ang higanteng pinto ng bato patungo sa ikalawang palapag. Boom! Kasunod ng sunod-sunod na ingay, ang pintong bato ay nagsimulang dahan-daang tumaas. Hindi nagtagal, ang ikalawang palapag ng Spiritual Chamber ay pumasok sa paningin ni Xingju at Elder Kang Lao. Ang estilo ng ikalawang antas ay masasabing ibang-iba sa unang antas. Ito ay masasabing isang tipikal na marangyang bulwagan. May iba't ibang bookshelf sa bulwagan, at iba't ibang libro ang nakalagay sa ibabaw ng mga bookshelf. Malinaw, karamihan sa kanila ay mga materyales na may kaugnayan sa pananaliksik. Mayroong ilang mga silid sa magkabilang gilid ng bulwagan. Maliwanag, sila ay para sa mga matatanda ng Soul Devouring Clan upang magpahinga. Sa madaling salita, kumpara sa malupit na eksperimento sa ground ng unang palapag, ang ikalawang palapag ay napuno ng init. Wala ka talagang pinagbago. Pagpasok sa ikalawang antas, isang nostalgic na tingin ang lumitaw sa kanyang matanda na mukha. Elder Kang, dahil ang Secret Death Chamber na ito ay napakahusay na nakatago, bakit hindi nagtago dito ang aking Soul Devouring Clan noong nakaraan?
Naguguluhang tanong ni Xingju matapos tumingin sa paligid ng ikalawang palapag. Ang Secret Soul Chamber na ito ay lubhang mahalaga sa aking Soul Devouring Clan. Sa makatuwid, pagkatapos magsimula ang digmaan, upang maiwasang masangkot ang Secret Soul Chamber at ang mga resulta ng pananaliksik, inutusan ng Lord Clan Leader na si Liu Han ang Secret Soul Chamber. Tungkol sa digmaan noong panahong iyon, ang aking Soul Devouring Clan ay may lubos na kumpiyansa na manalo. Gayunpaman, ang ikinalungkot ng lahat ay nasa pinakakritikal na sandali ng digmaan, isang kalamidad ang nahulog mula sa langit. Ang ganoong eksperto ay lumitaw na pinupuntirya ang aking Soul Devouring Clan. Sa pagharap sa ganoong eksperto, hindi pa banggitin ng Forest of Death na nakabalat kayo ng Soul Devouring Clan, kahit na ang isang lugar tulad ng Illusion Moon Valley ay madaling maabot hanggat gusto niya. Sa makatuwid, ang desisyon ng Lord Clan Leader ay dalhin ng mga Young Masters ng Soul Devouring Clan sa isang liblib na lugar sa Chanwo Continent. Pagkatapos, tatatakan niya ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng paraan ng time sealing at ayusin na ilagay sila sa ordinaryong mga tao sa mga tahanan. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang mga puwersang iyon ay napakasama. Nagtanim sila ng napakaraming nunal sa aking Soul Devouring Clan, na naging dahilan upang mabago ang lahat ng mga plano. Nang ikwento ng matanda ang mga pangyayari sa nakaraan at binanggit ang matinding pagkatalo at pagkawasak ng Soul Devouring Clan, medyo emosyonal ang ekspresyon ng matanda. Maging ang kanyang espiritual na katawan ay hindi maiwasang manginig ng mahina. Hindi inistorbo ni Xingju ang matanda sa sandaling iyon. Sa halip, tahimik niyang pinagmamasdan ang matanda. Ito ay dahil naiisip ni Xingju kung ano ang mararamdaman ng matanda pagkatapos masaksihan ang pagbangon ng Soul Devouring Clan hanggang sa pagkawasak nito. Gayunpaman, tila may mga tao pa rin na matagumpay na nakatakas sa kalamidad noon. Kung hindi, hindi magkakaroon ng napakahusay na inapon ng Soul Devouring Clan na tulad ng iyong ama at isang mahusay na kahalili na katulad mo ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ibinaling ng matanda ang kanyang magiliw na tingin kay Xingju. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Maliwanag, ang mga aksyon ni Xingju ay lubos na nasiyahan sa matanda. Si Elder Man Kang, sa lohikal na pagsasalita, ang clan leader ng Soul Devouring Clan ay dapat na umabot sa antas ng isang mataas na antas ng War Emperor. Higit pa rito, pagkatapos na pinuhi ng Heaven Rank Spirit Essence, ang kanyang lakas ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Naging isang walang talo na pag-iral sa kontinente. Gayunpaman, kahit na ang napakalakas na clan leader ay natalo ng misteryosong taong iyon. Hindi kaya naabot na ng misteryosong eksperto ang maalamat na War Saint level. War Saint. Ayon sa alamat, ang mga eksperto sa War Saint ay makakawala sa lahat ng pagpigil sa mundo. Hindi lamang sila nakakatakot na makapangyarihan, ngunit maaari din silang mabuhay magpakailanman. At saka, papasok ba silang lahat sa maalamat na Sacred Region? Bakit mananatili pa rin ang ganoong eksperto sa kontinente? Bakit niya sasalakayin ang Soul Devouring Clan ko? Sa sandaling iyon, patuloy na nagtanong si Xingju. Ito ay dahil sa Ancient Ruins, malinaw na binalaan ng may-ari ng ruins si Xingju na ang misteryosong tao na naging sanhi ng pagkawasak ng Soul Devouring Clan ay malamang na nasa Chanwo Continent pa. Kaya naman, gustong malaman ni Xingju ang higit patungkol sa misteryosong tao. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na salarin sa likod ng pagkawasak ng Soul Devouring Clan at pagkamatay ng kanyang ama ay ang misteryosong taong iyon. Hindi ko alam. Ang Sacred Region at War Saints ay mga alamat lamang. Walang tunay na nakakita sa kanila, kahit sa kontinente ng Chanwo. Higit pa rito, kahit na ang lakas ng misteryosong tao ay labis na nakakatakot, hindi natin matiyak na siya ay isang eksperto sa War Saint. Iyon ay dahil direkta niyang inatake ang clan leader at ang ilang nangungunang elder ng Soul Devouring Clan. Higit pa rito, ang nakakatakot na labanan na iyon ay hindi isang bagay na maaari nating lapitan. Kaya, hindi ko nasaksihan ang makalupang labanan na iyon. Kaya, hindi ko matiyak kung nasa ang antas ang misteryosong tao. Kung bakit niya sinalakay ang aking Soul Devouring Clan, mas misteryo pa iyon. Marahil siya ay isang matandang halimaw mula sa ilang puwersa na hindi pa lumitaw sa mundo. Kung tutuusin, ang ilang nangungunang puwersa na naging kaaway ng aking Soul Devouring Clan ay may kasaysayan ng libu-libong taon. Nang marinig ang tanong ni Xingju, dahan-daang nagpaliwanag si Elder Kang. Matapos marinig ang paliwanag ni Elder Kang, si Xingju ay lalong naguluhan at nalito. Iyon ay dahil ang misteryosong tao ay talagang misteryoso. Ano man ang kanyang pagkakakilanlan o lakas, ito ay isang misteryo na walang nakakaalam. Elder Kang, sino ang ilang puwersa na umatake sa Soul Devouring Clan ko? Sa sandaling ito, muling nagtanong si Xingju. Hehe. Nang marinig ang tanong ni Xingju, biglang napangiti si Elder Kang. Ang abnormal na ekspresyon ni Elder Kang ay lalong naguluhan kay Xingju. Sa totoo lang pagkapasok ko sa inner area, indirectly ko na rin ang tungkol sa mga puwersang iyon. Gayunpaman, ang ikinagulat ko ay iyon. Ang mga puwersang iyon ay nawasak na lahat. Higit pa rito, ang taong sumire sa mga puwersang iyon ay walang iba kundi ang iyong ama. Iyon ay dahil ang mga puwersang iyon ay hindi direktang winasak ng madilim na palasyo sa iba't ibang dahilan at salungatan. Sa sandaling ito, si Elder Kang ay nagpahayag ng isang nakakagaan ng ngiti at dahan-dahang sinabi. Sa sandaling ito, muling tumahimik si Xingju.
Iyon ay dahil ang ibig sabihin noon ay bukod sa misteryosong tao, napatay na ng kanyang ama ang lahat ng mga kaaway ng Soul Devouring Clan. Bukod dito, isang hakbang na lang ang layo ng kanyang ama sa pagpatay sa misteryosong tao. Gayunpaman, sa huli, natalo siya ng kanyang kapatid. Hehehehe. Sa pag-iisip niyan, hindi napigilan ni Xingju ang pagkayam ng kanyang mga kamao at pag-igting ang kanyang mga ngipin. Ang tunog ng mga buto sa kanyang mga kamay at pagiling ng ngipin ay patuloy na lumabas mula sa katawan ni Xingju. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang malakas na aura na nakamamatay. Haste. Nang makita ang ekspresyon ni Xingju, walang magawa si Elder Kang. Iyon ay dahil nang mabalitaan niya ang tungkol sa pagkalipol ng ilang malalaking puwersa na kalaban ng Soul Devouring Clan, si Elder Kang, bilang isang senior ng Soul Devouring Clan, ay humanga sa lakas at kaya ng ama ni Xingju. Sa napakaikling panahon, ginawa niyang pinakamakapangyarihang puwersa ang Dark Palace sa kontinente ng Chanwo. Higit pa rito, gumamit siya ng iba't ibang mga dahilan at mga salungatan na walang kinalaman sa Soul Devouring Clan upang maalis ang lahat ng mga kaaway na puwersa ng Soul Devouring Clan. Hindi lamang siya nagpakita ng pambihirang talento ng ama ni Xingju, nagpakita rin siya ng hindi maisip na karunungan at karunungan. Ang isang taong tulad nito ay isang tunay na henyo at dalubhas. Sa opinyon ni Elder Kang, ang iba't ibang talento na ipinakita ng ama ni Xingju ay nalampasan na ang Lord Clan leader ng Soul Devouring Clan na labis niyang hinangaan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, huminahon si Xingju at tinanong si Elder Kang. Elder Kang, mayroon ka pa bang Secret Soul Book? Ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay ang Secret Soul Book. Sa pamamagitan nito, matutulungan niya si Elder Kang na mabawi ang kanyang lakas. Hanggat mababawi ni Elder Kang ang kanyang lakas, ang Azura Palace ay tataas ng husto. Sa oras na iyon, hindi lamang nila magagawang hamanin ang Alliance Palace, makapasok din sila sa gitna ng Shengtian region. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang panlabas at panloob ng mga rehiyon, sila ay ang panlabas at panloob ng mga rehiyon lamang. Tanging ang sentro lamang ang maaaring ituring na tunay na rehiyon ng Shengtian. Tingnan mo ang matandang ito. Matapos mapaalalahanan ni Xingju, dahan-daang lumapit si Elder Kang sa harap ng isang bookshelf. Pagkatapos, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at isang sinaunang libro ang nahulog sa kanyang kamay. Mabuti na lang at buhay ka pa. Nang mahulog ang sinaunang aklat sa kamay ni Elder Kang, sinimulan niyang lambingin ang aklat ng buong pagmamahal. May bahagyang ngiti pa sa kanyang mukha. Para siyang nakakita ng matandang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita.